Mga everyday na gawain ko bilang isang nanay, asawa at content creator. Hello mga Marites! Maaga akong nagising at umakyat nga ako dito sa rooftop para magkape at diligan tong mga halaman ng asawa ko. Ngayon ko pa nga lang napagtatanto habang nagbo-voice over ako na mainit pala yung kamay ko at baka mamatay tong mga halaman niya, no ko? Ay naku, pag namatay pa yung mga halaman niya, magiging ebidensya pa tong vlog ko. Pagbaba ko nga, nadatnan ko na tong asawa ko na nagluluto na ng pananghalian namin. Ay Diyos ko, napakalaki nga nitong nabili niyang repolyo at para namang napakalaki namin pamilya dito sa bahay. Dadalawa lang naman kami, no ko? Hinati ko nga to sa dalawa at yung kalahati tinabi ko para magamit pa namin sa susunod. Alam nyo, simula talaga sinabi ko sa asawa kong napakasarap ng luto niya. Ayan, lagi niya na akong pinagluluto. Nuko, kung alam ko lang talaga, dati pa sinabi ko ng masarap yung luto niya. O yan, sabihin nyo rin sa asawa nyo yan, baka sakali pagluto ka niya araw-araw. Pagkatapos nga namin kumain, inayusan at binihisan na namin tong si Zoe dahil nga meron siyang pasok sa school. Buti na lang nandito yung asawa ko at meron akong katuwang sa mga gawaing bahay namin. Ito yung gustong gusto ko sa anak ko, napaka-sweet at napaka-malambing niya. Nuko, ilang oras lang siya sa school pero kung makahagat kiss siya, parang 1 week rugo kaming hindi magkikita. Pagkatapos ko nga siyang inayusan, ninatid na siya ng asawa ko sa school. Tahimik at payapa na nga yung bahay namin at eto na yung time para gawin ko na yung mga gawaing bahay ko. Actually, bawal talaga akong magkilos-kilos ngayon dahil nga sa condition ko. Tsaka ako na ichichismis sa inyo yung condition ko ngayon pag ready na ako. Bawal pa nga ako magkilos-kilos at magtrabaho dito sa bahay pero naiya na kasi ako sa asawa ko. Halos siya na yung gumagawa sa mga gawain ko. Gaya nitong mga tinutupi ko, siya yung naglaba dito at karamihan sa mga gawaing bahay namin siya na din yung gumagawa. Mapapansin nyo nga, hindi ko siya madalas linalabas sa mga vlog ko dahil ayaw niya talaga yung binibidyohan siya. Tignan nyo naman, talagang nakasimangot yan pag binibidyohan ko. Hindi ka busita ng alti. Fast forward, labasan na nga nila Zoe sa school at sumama nga ako sa pagsundo sa kanya. Tuwang-tuwa nga yan sa tuwing sumasama ako sa pagsundo sa kanya. Pagkasama kasi ako ng papa niya sa pagsundo, matik yan, ibibili ko siya ng gusto niya. Pero sa asawa ko, hindi yan nakakahirit basta-basta. Kaya gusto niya ako, nabibili rugo yung gusto niya. Bago nga kami umuwi, dumaan muna kami dito sa pharmacy para mabili yung mga gamot ko. And yes po, yung condition ko ngayon, maraming gamot yung iniinom ko, no ko. At syempre, dahil nga kasama ang mami sa pagsundo, ayan, nagpabili na ng milk tea si Zoe. At wala nga magagawa si papa niya, syempre si Marites yung bata. Salo. Just mo na, John. Fast forward kinagabihan, nagkayaan kaming mag-food trip at mag-banding magkakaibigan. Dahil nga may mga anak na kami, hindi na pwede sa labas, kaya dito na lang sa bahay nila. Hindi na pa nga kompleto itong mga kasama namin. As usual, late na naman rugo si Marites, no ka? Di bali ng late, ang importante, nagpunta naman ako, Nedyo. Dito na nga rin si Jim Putok. Tignan nyo naman, full pack ang makeup ni bakla. Ako, pinaka-makeup mo, papapabantay lang namin yung mga anak namin sa'yo. Ay nuko, tignan nyo naman yung setup namin. Nuko, hindi pa man kami nag-uumpisang uminom, nahilo na ako sa ingay ng mga bata. Pero syempre, dahil nga naggagamot ako ngayon dahil sa condition ko, bawal nga akong uminom ng alak. Pero hindi naman ako bawal mag-food trip, kaya minukbang ko na lang yung mga pulutan nila. Sabi naman ng doktor ko, pwede kong kainin yung mga gusto kong kainin pero dapat hindi sobra. Kaya yan, habang sila napapangis-ngis sa pait ng alak, ako enjoy na enjoy akong minumukbang ko yung mga pulutan nila. Yung mga kasama ko nga namumula at nahihilo na sa alak, ako nag-e-enjoy sa pagkain nila. O hanggang doon na lang, sana naman nalibang at napasaya kita ngayong araw.